I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello universe, it's me again. Ayan, shoutout sa inyo mga kababayan. Mayroon tayong upload videos, updates, and this is very good news for everybody mga beswa. Ayan, kung nakikita nyo yung nakikita ko, syempre barko yan. Nako, ano bang klaseng barko ang mayroon dyan? So dahil dyan guys, magandang balita ito. Lahat ito po ay makikinabang, Luzon, Visayas at Mindanao, dyan sa barkong nakikita natin sa screen. So dahil magandang balita ito para sa lahat, and kudos naman talaga kay Pangulong Marcos Jr. at partnership with the private company, private sector, kay Mr. Rason, salamat po. So dahil dyan mga besa, basahin ko para kompleto detalyado. No, ito. Sabi dito guys ng Radyo Pilipinas, Naval Viking drill ship dumating na sa Palawan, Malampaya Phase 4 drilling nagsisimula na. Goes. Di magandang balita yan mga kababayan. Investment pa more. June 21, 2025. Basahin natin. Okay. Ayan Sabi dito mga kababayan, dumating na sa bagong Pag-asa drill site sa Palawan ang Naval Viking drill ship na hudyat ng opisyal na pagsisimula ng Phase 4 ng Malampaya Deepwater Gas to Power Project. Ay maganda ito mga bes. Natatandaan ko mga kababayan, nagkaroon po ng sign of agreement ng extend ang Malampaya sa pamumuno po ni Chairman Rason mga kababayan. Last 2023 nagkaroon ng permahan ng Pangulo for extended ng 15 years. Goes. So ito para kumpleto, basahin natin ng diretso. Pinangunahan na Department of Energy DOE officer in charge Sharon Garin ang seremonyang pagsalubong sa makabagong Naval Viking drill ship. Naku mga beswa, ganda ito, bagong-bago. Noong Hunyo 19 kasama ang mga opisyal ng Malampaya Consortium at si Senadora Pia Cayetano, chair ng Senate Committee on Energy. Ang Phase 4 ng proyekto ay layunin mag-drill ng 3 bagong well upang mapalawig ang buhay ng gas field at matiyak ang patuloy na supply ng lokal na enerhiya. Si Senator Pia Cayetano kasi siya ang chairman of Senate Committee ng Energy guys, kaya present siya dyan. Magandang balita ito guys. Ayon kay OIC Garin, ang pagsisimula ng drilling ay malinaw na patunay ng determinasyon ng bansa na palakasin ang energy security at bawasan ang pag-asa sa inaangkat ng krudo. Target ng proyekto ang unang delivery ng gas sa huling bahagi ng 2026. Tingnan nyo guys, ito si Pangulong Marcos Jr. At siyempre kudos kay Mr. Rason, napakaganda balita ito. Alam nyo guys, alam nyo ang bansang Pilipinas talagang maraming mga langis na nakukuha sa ilalim ng dagat yan sa mga parte na yan. So I hope and I wish God will bless us more na maraming makukuha ang Malampaya na sapat na krudo sa ilalim ng karagatan, naks naman, at gas. Dahil dito mga bes, for sure, maiiwasan na mag-import ng mga gas tsaka itong krudo na ito. Alam nyo, kaya nga masasabi natin bakit nga ba eager na angkinin nitong Chekwa itong part ng West Philippine Sea. Dahil dito mga bes, maraming kayamanan kasi dyan So ang bansa naman natin, ang Pangulong Marcos Jr. hindi talaga sa papayag. Yayaman ng China dyan for sure pag nakuha nila yan. So dahil dito guys, magandang balita ito at kudos din naman sa pakikipag-usap ng Pangulo kay Mr. Rason na talaga namang paigtingin ang magandang paghukay sa ilalim ng karagatan para maraming mga gas na makukuha. Wow sa pamamagitan guys ng bagong Naval Viking drill ship na ito, bagong-bago. Ay nako, mapasa na all ka. Ang pagsisimula ng Malampaya Phase 4 drilling ay bahagi ng layunin ng DOE
na makamit ang ligtas, abot kaya at pangmatagalang supply ng enerhiya para sa lahat ng Pilipino. OMG, saan kayo makakita niyan? And this is good news for everybody. And of course, salamat po sa pakikipag-partnership ng pamahalaan at kay Mr. Rason sa private company. Nako, bilyonaryo po yan, ano? Sabi nila mga oligarko, nagpapapayaman lang. Doon po kayo nagkamali sapagkat itong bagong balita na ito, hindi lang mag-create ng maraming trabaho ito, guys. Kikita si Mr. Rason, kikita ang bansang Pilipinas, siyempre kikita ang mamayang Pilipino na nagtatrabaho dyan. Ito, basahin ko dito sa may DOA, no? Yung post ng DOA. Ayun, ito yung post ng DOA, good news. Ayan, good news yan, sabi. New drilling ship, New Hope, Noble Viking arrives for Malampaya Phase 4. Wow, galing naman. Basahin po natin, guys, para kompleto, detalyado. Sabi dito, guys, no, this development not only strengthening our energy security and reduces our dependence on imported fuels, OIC Garin said, but also for consumers and supports or our industries and jobs. Correct. The DOE underscored the importance of timely implementation, citing the expected delivery of first gas by the fourth quarter of the 2026 as a clear demonstration of urgency and efficiency needed in today's energy operation. OIC Garin also commended Prime Energy for its continued investment and close collaboration with the government, noting that such partnership rooted in the clear policy direction, technology innovation, and private sector capability are essential to achieving national energy goals. She extended gratitude to the energy engineers, geologists, rig workers, and supports team powering the MP4 projects offshore. Drilling is high risk, highly technical endeavor, yet your dedication and resilience bring this mission to life. You are at the heart of this nation. This mission, The DOE reaffirmed its all support for the MP4 projects and committed to facilitating its future phases in line with the department's vision of secure, sustainable, and accessible energy future. Every well drilled, every milestone reached, and every megawatts produced is a collective step forward toward a secure, inclusive, and sustainable energy future for all the Filipinos. OIC Garin stressed. Di ba mga bes? The ceremonial arrives of Naval King is not merely the start of another drilling operation. It is a powerful symbol of what can be achieved when government and private sector work together to power the nation responsible and with the purpose. So yun mga bes, ano ang masasabi niyo po dito? Ako guys, masaya kasi ang Pangulo hindi niya rin talaga napapabayaan, no, ang pangailangan ng mamayang Pilipino, no? At alam po natin yung mga pag-import natin naway mabawasan na po, no? At I hope and I wish God will bless us more na maraming makukuhang gas, mga crudo dyan sa Malampaya. For sure marami. I think guys, kulang lang ng kagamitan na, no? So dahil ngayon dumating na si Noble Viking drilling ship, ay nako, marami tayong makukuhang mga gas at sa ganun maiwasan ng import na yan. O di ba? Kaya sabi ko, kung magaling lang talaga din ang isang pinuno noon pa, no? Ay nako, hindi siguro tayo mahirapan, no, mga beswa. Kung nakafocus lang sila sa mga yung ibig sabihin, kung nakafocus lang sila sa pangangailangan ng bansa tulad nito, no, ay ewan ko na lang, baka hahangaan tayo ng mga iba't ibang bansa sa buong mundo. So ngayon, si Pangulong Marcos Jr., ang daming nangyayari sa kanyang administrasyon sa pakikipag-collaborate niya dito sa mga private sector tulad ni Mr. Ang, Rason, Subel, Gokongwe, Mr. Pangilinan at Mr. Tartan. Alam nyo ba yung mga oligarko na sinasabi nyo, yung mga yan, nagpapayaman sila? Mali po kayo.
Kasi yan, no, nakikita ko tulad ni Mr. Ang nagpapatayo ng mga magnolia na pabrika diyan sa sa Mindanao. Alam nyo bang marami nakikinabang? Kasi ganito yun nakikinabang kasi marami siyang manggagawang mga Pilipino na galing dyan. At least nabibigyan sila ng trabaho, nabibigyan din ng ng tulong ang kanilang mga pamilya. Nagsisweldo sila Yun yung way ni Pangulong Marcos Jr. makikipag-usap sa mga private sector tulad ni Mr. Rason, tulad niyan. 'Di ba ang ganda? Investment pa mo. Malokal man o ma-international, malaki po ang naitutulong sa bansa natin. Kumita ang gobyerno, kumita ang mamayang Pilipino na nagtatrabaho, kumita mismo ang mga CEO tulad ni Mr. Rason, Mr. Ang, Pangilinan, kumita rin sila Ganun lang talaga. Itong maganda, no, nakakatulong sila sa atin itong mga bilyonaryo na ito, no. So guys, ang kapalagayan nyo. Kasi nung last 2023, sabi ko nga nagkaroon po ng sign agreement for extended ng 15 years ang Malampaya between the governments. I think ito na nga yun, ang pagpaiigting, para lalong marami pang mahukay na gas ay makukuhang gas, ika nga. So yun guys, ito panoorin nyo yung balita po ng Enquirer, no? At itong pag-sign agreement nila nung last 2023. Okay? So para kumpleto, detalyado, panoorin nyo po ito. And of course, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Follow me guys. Eto na! President Bongbong Marcos signed the renewal agreement for Malampaya Service Contract number 38, extending it for 15 more years. The production contract, which expires in February 2024, is now extended until 2039. As we renew Service Contract 38, we optimistically look forward to the continued production and utilization of the remaining reserves of the Malampaya gas field, as well as further exploration and development of its untapped potential. Marcos also said the Malampaya project will reduce the country's dependence on oil imports and ensure a more stable supply of cleaner energy from an indigenous source. Because of the contract renewal, the president said the government would continue to generate revenues from Malampaya through a favorable sharing scheme. We thank our partners in the private sector for keeping faith in the government's resolve. Through our strategic partnerships, we will remain on course, stay the course towards the attainment of our goals of total electrification of our country and of energy adequacy, reliability, and affordability, all for the betterment of the lives of the ordinary Filipino. According to the Department of Energy, the service contract requires geological and geophysical studies and the drilling of at least 2 deepwater wells during the sub-phase 1 from 2024 to 2029. It also includes the conduct of exploratory drilling further away from the Malampaya production area within the service contract, as well as the submission of a plan and budget covering the abandonment of wells and decommissioning of facilities within 30 days of the renewal agreement's effectivity. The DOE said the discovery of additional reserves in the Malampaya gas field will boost the country's quest for energy security. Wow. It is also expected to encourage opportunities for further exploration in the country. Malampaya supplies natural gas to power plants in Batangas City, contributing 1/5 of Luzon's energy requirements. It started operations in 2001. Oh, yun guys, narinig nyo? Oh, nag-sign ng agreement ng 15 years hanggang 2039 yata yan. So, dahil dumating na itong bagong Noble Viking drilling ship sa bansa, nakita nyo naman ang binasa po natin, ito po ay malaking katulungan, no? Na para lalong gumanda at maraming makukuhang gas at crudo diyan sa area na yan. Wow, social. So, yun guys ang aking pinaka-latest updates video. Bye. Ano ba, boss? God bless Philippines. Maraming pagbabago sa bagong administration. Basta Marcos ang mamuno. Asahan nyo po ang pagbabago, no? Babu!